Nagising nga ako dahil sa ingay dito sa sala namin. At paglabas ko ng kwarto, nakita kong itong anak ko na hinaharot ang kanyang mami. Nainis na nga ang kanyang mami dahil nasasaktan na ito sa bawat suntok ng anak namin. Maharot talaga tong anak naming lalaki pero malambing. Nag-iisang lalaki at pangalawa sa magkakapatid. Paborito niya talaga laruin itong boxing gloves niya. At ang ginagawang panchimbag ay ang kanyang mami. At minsan naman ang kanyang ate dahil sinta rin ito ng kanyang mami. Puyat pa nga ako sa mga oras na yan dahil panggabi ang pasok ko sa trabaho. 12 midnight hanggang 8 AM. 1 o'clock nga ng hapon sa mga oras na yan at gusto ko pa nga sanang matulog. Pero dahil nga sa ingay nito mga anak ko ay napilitan na akong bumangon. At tingnan nyo naman ang kalat ng aming sala dahil sa paglalaro nilang magkakapatid. Okay lang yan, ayusin na lang mamaya yan pagkatapos nilang maglaro. Iyan nga pala ang anak naming panganay, singlaki ng kanyang mami. O diba, para lang silang magkapatid kung titingnan. Sabi ko nga sa aking panganay ay siya na magligpit ng mga kalat nila dito sa sala. Naglalaba rin kasi ang kanilang mami at inaantay lang na matapos ang kanyang isinalang. Lumabas nga ako dito sa likod ng bahay at binisita ko itong aking mga halaman. Mukhang napapabayaan ko na nga ito sa sobrang busy sa buhay. Hindi ko na siya nalilinisan itong aking mga halaman. Madalas din kasi ang pag-ulan dito sa amin. Kaya hindi ko na ito nalilinisan. At bumalik nga ako dito sa harap ng bahay at naglinis ng kotse. Hindi ko na nga nakuhaan nung nag-start ako ng maglinis kasi nalobat ang phone ko. At itong dalawa kong anak ay busy sa kanilang paglalaro ng tubig habang umuulan. Hinayaan ko na nga lang sila maglaro habang ako naman tuloy sa pagpunas at pagpatuyo nitong kotse. Ilang araw na nga hindi ko nalilinis itong sasakyan. Ngayon lang kasi ako nagkaroon ng oras. Hirap talaga pag marami kang kailangan gawin, may marami kang kailangan tutukan. O diba, mahalaga ang oras. Para sa akin, sobrang halaga ng oras. Kaya yung mga katulad kong daddy dyan, huwag tayong magsayang ng oras sa mga bagay na wala namang kwenta. At nang matapos na nga ako, ay kinuha ko na itong galon ng aming tubig at bibili na naman ako ng tubig. Wala kasing nag-deliver ng tubig mula pa kahapon. Kaya naman tara, samahan nyo akong bumili ng tubig. At mamaya pa ay narito na ako sa bilihan ng tubig. Magsasara nga dapat sila, buti na lang naabutan ko pa. Magpa-5 na lang kasi ng hapon sa mga oras na yan. At pagkabili ko at pag-uwi ko sa bahay ay nag-prepare naman ako upang maligo. Pupunta rin kasi ako ng Pure Gold upang mamili ng mga kulang dito sa bahay. Wala na raw kasing kaming kape, asukal at coffee mate, sabi ng aking asawa. At iba pang kailangan dito sa kusina. At mamaya ngay narito na ako sa Pure Gold. Magmamadali na nga lang ako niyan dahil gusto ko rin makauwi agad at makapagpahinga. May pasok pa rin kasi ako mamayang 12 midnight. At konti nga lang ang kailangan kong bilhin dahil wala rin naman akong dalang pera. Kapos na rin kami sa budget para sa buong 15 days na ito. At matapos ko makuha mga kailangan namin, ay agad na akong pumila dito sa counter. Kumuha na rin nga pala ako ng manok, hotdog at ham na mga paborito ng anak kong pang-ulam-ulam. At yung ham ay paborito ng anak kong panganay, pambaon sa school. At yung hotdog naman paborito ng anak kong lalaki. At mabilis nga ako nakapila sa counter at mabilis din nakapagbayad. Kaya naman narito na ako pababa ng escalator upang makauwi na uli sa bahay at makapagpahinga na. Hanggang sa muli!